ang pagpaparami ng tinapay at ng isda, no? Gawa ng alin? Dahil sa napakaraming taong lumapit kay Jesus. Yung tinatawag nating multiplication of loaves and fishes. Mula sa ilang pirasong tinapay at isda ay nakakain ang 5,000 lalaki. Hindi pa kasama ang babae at mga bata. Pagpalagay na lang natin doble natin. 10,000. Bahagi, napakarami nun. Sino sa inyo kaya nakapagpakain na ng 1,000 tao? Mahirap magpakain ng 1,000. No? So, bahagi ho. No? Isa lang siguro maraming pagkakalaon, partikular na nakapagpakain ka ng ganong karaming tao. No? Isang ordinasyon. No? Isang ordinasyon mga pari. No? So, medyo marami-rami yun. No? Pero hindi ganun kadami. No? 5,000. No? So, bahagi yun. Kasi kapag kami nag-ordinasyon, no? Well, kalimitan sabay-sabay. No? Kaya, yung preparation, hindi kanya-kanya, depende sa kanyang bisita. No? Marami lang lahat. No? Pero marami naman yung naghahanda. No? Bahagi yun. No? Kapag ganun kadami, no? Ano yung kalimitang problema, no? Yung napapansan, no? Minsan kapag ganun karami, no? Bahagi rin mo yun, no? Yung kami, no, ginahang pari ata, no? Diakono, no? Yung ginawa namin caterer, no? Ay medyo napanis, no? Kasi isa lang ginawa namin caterer para sa lahat. Mahirap ang magpakain na napakaraming tao. No? Ay dito, 5,000. No? Gawa lang ng alin? Gawa ng hindi magic. No? Kasi gawa ng miracle. No? Gawa ng masabi natin na kapangyarihan na ginamit ni Jesus para maparami ang tinapay at ang alak. Tinapay at ang isda. So, bahagi rin na ito ay pangunguna ni Jesus na siya ay kaya niya rin magparami ng mga kababalagan at kaya niya rin na paglabanan ang kamatayan. Dito rin nakita natin yung kapangyarihan ni Jesus dapat sa kalikasan, no? Sa pamagitan ng pagtigil niya ng malaking unos mula doon sa paglalakbay nila sa loob ng dagat na kung tawagin natin ay karagatan ng Tiberias o ng Galilea. Pero yun ang makita ko natin, no, na ipinamanig ni Jesus. Siya may kapangyarihan, hindi sa kapangyarihan ng tao. Isang higit na pagtitiwala na kaya ni Jesus na muling mabuhay. No? Kasi kaya niya magparami ng pagkain para sa mga taong pumupunta sa Kanya. Pangalawa, makita natin na alin, na ito'y ginawa ni Jesus. Sabi na natin, hindi para dumugin siya ng tao, hindi para umasa na lamang ang tao sa Kanya. Kaya nung sabi niya, nung siya ay gagawing hari, ay mga panahon, kapag mayroon na nagpapakain sa tao, no? Kaya iniisip nila na gawin na itong hari, no? Kasi nga, ay ano na sila, ay hindi na lang sila, no? Kasi may magpapakain na sa kanila, no? Wala ito sa misyon na ipinahayag ni Jesus, no? Hindi nila naunawaan yung mensahe ng kanyang pag-ahari sa libing nito. Yung
ating pananampalataya ay hindi dapat maging daan at tayo rin maging tamad at umasa lamang sa iba. Hindi gano'n yung uri ng ating pananampalataya. Ang pananalig natin kay Jesus na muling nabuhay ay tuturuan tayo na alin? Sumikap, kumilos, gumalaw, at tumulong sa mga nangangailangan. Hindi para lamang kung tawagin natin ay magpaasa para sa iba at maging tamad at uupo na lamang at maghihintay na lamang ng grasya ng Diyos. Hindi yung gano'n yung aming pananampalataya. Kinakailangan natin lahat ay kumilos na makita natin sa pag-ibig. Si Jesus ay nagparami sapagkat wala silang pagkukulan sa pagkakataon na yun, ng disyerto. Pero hindi na malugan natin maging dependent ang tao na lamang sa Diyos. Hindi ho. So, baka isipin ng iba na yung ating pananampalataya, tinuturuan natin na maging tamad. Kaya nga rin ito rin yung kalimitang hamon na yun, yung hamon doon sa 40s, yung bahagi ng gobyerno programa na tinutulungan yung mga walang-wala. Bahagi yun. Kaya sabi na natin, minsan hindi pwede. Nagiging tamad lalo. Hindi. Tutulungan ng gobyerno para alin. Tulungan natin yung ating sarili. Kaya kung isa, nakapagkataka, mayroon ng programa ang gobyerno, bakit mayroon pa rin mga nangihingi? Ay, baka nga kung minsan, ay hindi nakikita na kaya tinutulungan ng gobyerno para tulungan mo ang iyong sarili. Ang ganun dalawa para sa ating pagkaunawa bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. So, baka mamaya yung ating pagtulong ay isang pagtulong para sila'y maging tamad. Hindi ho. Tayo tumulong para tumulong tayo na tulungan natin yung ating tinutulungan na magsumikap, kumilos, at maging bahagi ng pagtulong. At mag-isip-isip tayo, baka yung ating pagtulong ay isang pagtulong natin na ang tinutulungan natin ay maging tamad. Hindi yan ang pagkakilala at paanyaya ng Kristo muling nabuhay. Bahagi yun na kung saan ay nawa makita natin yung mensahe na ipinahayag ng Kristo muling mabuhay. So ito pong dalawang ito, ang nais natin na bigyan ng higit ng pag-inilay ngayon sa pagkakataon na ito. Na ang Diyos ay may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng tao at ng kalikasan. Pangalawa, nawa makita natin na yung ating pagkilos ay nawa itunay na makatulong. Hindi para tayo tumulong, para ng ibang tao ay magkaman.